Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, ha? Maabutan kita. Maabutan kita, You are exhausting your energy, Toto. Our vocabulary term is squelch. Squelch. Run, Toto, run, Toto. Ang squelch, mga sombreros, ay noun at saka verb. Kapag verb po siya, ito po yung sound na nagpo-produce mo or ginagawa mo kapag may mga basang object. For example, yung basang putik or mud. Pag tapak mo doon, yung pag-uplok niya, ganun po siya. Or sa sapatos at sa medyas mong basa, di ba may sound na nagpo-produce doon? So yun po yung squelch kapag verb. Kapag noun po siya, ito po yung act or process ng pag-suppress or pagpigil mo or pag-defeat mo or pagtalo mo para hindi maging successful na isang bagay or isang tao or silencing. Ang mga possible synonyms po natin dito ay quell or quell, stamp down, suppress, etc. At pag ginamit naman sentence ay leave it up, Mr. Dictionary. Diosdado can literally squelch some saliva in pronouncing the word pronunciation. Squelch. Pronunciation. Pronunciation. It's not pronunciation. Pronunciation is a noun. Pronounce is a verb. And there's no word such as pronunciation. It's just pronunciation. N-U-N. It's not N-O-U-N. Pronunciation. The noun form. Yada yada. Diosdado, Diosdado. Do you know Diosdado Banatao? Si Diosdado Banatao, mga sombreros, ay isang Pilipino credited for his development ng pinakaunang 10 Mbit Ethernet CMOS with silicon na parang transceiver chip na ginamit sa pinakaunang IBM's PC-XT. Pero ang kanyang story po ay from rags to riches. Nung elementary siya, kailangan niya maglakad ng nakapaa. And then nung college siya, ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Electric Engineering at graduate siya sa Mapua Institute na cum laude. Good job, Sir Diosdado. Ang squelch, mga sombreros, nabanggit ko yung mud, yung putik. Kapag nagtataplak ka sa putik, mga sombreros, ang tunog nun ay parang squelch. Nabasahin po natin about putik. John 9:13-16. Sabi dito, they brought to the Pharisees the man who had been blind. May bulag daw. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. Mga sombreros, yung putik ay, alam niyo natin yung ways, no? Pwede namang pagalingin ni Lord Jesus yung bulag na automatic na ginanon ng mata niya, tapos talagang may heal or gagaling na yung bulag. Pero hindi, naglagay pa siya ng putik, yung ganun. So may mga process or method siya para mapagaling yung bulag, no? And then isa sa mga angulo na titingnan natin dito ay ang ways ng Panginoon na hindi natin ways. Sometimes nakakatawa, sometimes medyo misteryoso, no? Sometimes hindi mo maintindihan, no? Parang difficult to understand. Sometimes parang ganito pala yung ganito. So ganun po siya mag-act na as long as we believe in Him. The process sometimes is not understandable or difficult to understand. At isa pang angulo dito, yung Pharisees kasi ay ayaw, parang sabi nila hindi ito galing sa Diyos kasi ginawa niya itong pagtulong at pagpapagaling sa araw ng Sabat or araw ng Linggo, no, pamamahinga. Dito natin makikita ng mga sombreros na ang pagtulong sa kapwa, pagtulong sa tao, hindi siya limited ng araw or oras. Kumbaga pa, kahit Sunday, pwede kang tumulong as long as kailangan ng tulong ng tao. Alright? So ito po yung ating sinasabi na napakalaga po ng basa ng Biblia so that we will know the truth. Alright? So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba, mga sombreros, kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok ay gawa sa keratin. Ang keratin, mga sombreros, ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Ito po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia.
Encyclopedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Grampich, sure kasombrerong grammar in speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap, naging masaya, masarap, naging faith of love, patuloy na sa muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is K. Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Antin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. Maabutan kita, maabut. Because you chase yourself, you have forgotten this big book, Toto. Our vocabulary term is stipulate. Stipulate. Hayaan mo yan si Toto na mapawisan naman, Mr. Dictionary. Ang stipulate mga sombreros ay verb. Ito yung pagsabi mo ng malinaw at may firmness, no? Paano gawin isang bagay or dapat gawin mo ang bagay na ito. Or kung paano ito gawin. No, ganun po siya mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay specify, state, assure, affirm, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Life coach Benjamin stipulated the hierarchy of needs to his listeners. Stipulate. Hierarchy. 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 It's not hierarchy. It's hierarchy. Hierarchy. Yada yada. Benjamin. Do you know Benjamin Cabrera? Si Benjamin Cabrera mga sombrero sa isang Filipino scientist na nakilala sa kanyang mga gawa sa public health at parasitology. Siya kasi ang nag-devise ng treatment kung paano lunasan ang sakit na filariasis at iba pang mga research and studies sa malaria or Simian malaria at saka sa scariasis. At dahil dito ay ginawaran siya or tumanggap siya ng Philippine Legion of Honor noong 1996. Si Benjamin Cabrera mga sombrero sa isang physician, okay? Or manggagamot or doktor. Basahin po natin Matthew 9:10-13. Now it happened as Jesus sat at the table in the house that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? When Jesus heard that, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners to repentance. Mga sombreros, ang mga tax collectors kasi dati ay tinuturing na masama kasi yung buwis na kailangan bayaran ng tao parang dinodoble nila, tinitriple nila. So ang pagtingin ng mga tao or mga pariseo that time or ng mga tao in general ay makasalanan ang mga tax collectors, no, mga niningil ng buwis. Pero sabi ng mga Pharisees, bakit siya nakaupo diyan sa mga nakikisama sa mga kasalanan, mga makasalanan? Sabi naman ni Jesus Christ, ang magaling or walang nararamdamang sakit ay hindi kailangan ng physician o doctor. Pero ang gustong sabihin dito ni Jesus Christ ay yung mga makasalanan ay hindi, kumbaga pa, hindi siya kailangan ng mga taong righteous, ng mga matuwid na o mga gumagawa ng tama or ng matuwid. Yung mga taong may sakit or mga makasalanan, yun ang kailangan ng physician. And that was Jesus Christ himself. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Fluorescent bulb, mga sombreros. Ang naka-invento po ng fluorescent bulb or light bulb, mga sombreros, ay ang Amerikanong si Thomas Edison. Marami ang nagsasabi ng ating kababayang si Agapito Flores, di ba? Fluorescent. So, hawig siya, no? Malapit sa kanyang apelido. Na siya daw po ang nag-invento ng light bulb. Pero hindi po ang credit po kasi ay kay Thomas Edison. Ganito po yon.
noong present ni Tapito Flores kay President Manuel L. Quezon ang kanyang invention na light bulb, gamit po ang isang bote, ay na-amaze po ang ating presidenteng Manuel L. Quezon. However, that time, ang General Electric Company ng Amerika na GE, no, General Electric Company, ay isinapubliko na po ang paggamit po ng light bulb. Kung kaya, which was ginawa ni Thomas Edison or Thomas Alva Edison. So yun nga, ng credit ng ating modern light bulb, kasi siya rin po ang pinakaunang nag-file ng patent at recognized, ay sa kanya po binigay ang credit ng light bulb or fluorescent bulb invention. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis mula po rito sa Camellia Village sa Tagum City. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!